Good afternoon everyone. Our topic for today is all about the multiple integral o tinatawag nilang maramihang integral. So dito sisimulan muna natin sa dalawang integral o yung double integral. Then susunod naman siguro mga itik bibigyan ko kayo ng 10 problems dito sa dalawang integral. Then susunod is triple integral and quadruple integral, no? So I think abot pa tayo sa quadruple. So, sagutan mo natin yung problem number 1. So, paano po sinasagutan yung mga dalawang integral? So, ganito po yung double integral. So, ang pagsagot po ng double integral is napaka-basic lang po kasi yung ibang estudyante kasi nalilito sila pero napaka-basic lang po kasi ang ginagawa po natin sa double integral is inaano po natin yan o sa madaling salita is tawag dito yung pinapares po natin yan. Halimbawa, ito yung integral dito, di ba? Ito yung unang integral. Then, ang magiging kapares niya yung dy. Then, ano yung pangalawang integral? Ito. Ang magiging kapares niya yung dx. So, ganun din po dito. Ito yung nauna. Then, ang magiging kapares niya po is, naiwan po isa. May isa pa dito dx. Ang magiging kapares niya po is, ito yung dy. Then, ito naman, ang magiging kapares niya po yung dx. Ganun din po. Pag tatlo naman, ganun din po, sunod-sunod po yan. Para hindi po kayo malito. Kasi, yung ginagawa ng mga estudyante, nalilito sila kasi hindi lang pinagsusunod-sunod. Kaya iba-iba po yung nakukunin ng sagot. So, sunod-sunod po yan, ha? Huwag ka pa malito. So, try natin sagutan yung number 1. So, this is integral of 1 of 0. So, ito yung muna yung ginamit natin, ha? So, integral nito with respect to dy. Constant kasi ito kasi x ito. Kung i-respect mo sa dy, dadagdagan mo lang ng y. So, this is x cube y to the 4 and 0 na upper limit, di ba? Kasi tingnan nyo, makinig mo po yan. Ito hindi mo siya ma-integrate. Bakit? Kasi magre-respect ka sa dy. So, ibig sabihin po, magiging constant yan. So, kung magre-respect ka sa dy, ang gagawin mo lang dyan, dadagdagan mo lang ng y pag nag-respect sa dy. Kasi constant ito, di ba? Alam niyo yung integral ng constant? Alam mo, integral of 1 with respect to dx. So, dadagdagan mo lang, gagawin mo lang x yung 1. So, ganun po, dinagdagan lang po natin ng y kasi nag-respect sa dy. So, hindi natin ma-integrate yung x. So, meron silang upper limit na 4 and lower limit at 0. So, isa-substitute natin yan. So, this is integral of 1 and 0. Pero, ilabas natin yung x cube. Bakit? Hindi natin magagamit yan. Hindi natin magagamit yung upper limit at lower limit sa x. Alam niyo kung bakit? Dahil, hindi mo siya na-integrate. Doon mo gagamitin yung upper lower limit sa function na na-integrate mo, which is yung y. So, ilabas natin yung x cube. So, dito, y and 4 and 0 dx. Dito natin gagamitin. So, this is integral of 1 and 0. This is x cube. Then, ang y, papalitan mo ng 4, then minus 0. Alam niyo na yun, di ba? Yung indefinite integral o yung definite integral sa pag-solve ng ganon. So, yan. So, 4 minus 0 is 0, di ba? 0 yan. So, this is integral of 4 minus 0 is 0 times x. Magiging 4x cube. Then, this is 0. Then, this is dx. Then, ito po yun. Ito po, 4 minus 0, 0. So, sorry. 4 minus 0 is 4. 4 times x cube, magiging 4x cube na. Then, integrate mo ulit ito ng pangalawang beses. Pero dito na, mag-respect kay dx. So, this is 4x to the 4, di ba? Power rule all over 4 plus c. Hindi pala plus c. Bakit? Kasi indefinite integral ito, meron tayong lower limit. So, this is 1 and 0. So, matatanggal po yung 4 at ito. So, ano yung natira? Yung x to the 4 na may upper limit na 1 and 0 na lower limit. So, this is 1 to the 4 minus 0 to the 4. So, this is equivalent of 1. No? I think agree kayo dyan. Ang sagot dyan is 1. So, ito yung magiging sagot. So, nagpakahirap ka pa tapos 1 pa lang yung makukuha mo. Yan. Yan po yung magiging sagot sa problem number 1. So, itry po natin yung problem number 2. Mahaba-haba rin naman to. So, yung problem number 2, ang gawin po natin dyan, gagamit tayo ng substitution. Let u, tama. Gamitin natin u dyan, yung complicated, which is sa loob. Which is yung 1 minus x squared. Then, derive natin du. This is negative 2x dx o simply du equal to negative 2x dx. Yan. So, balikan natin yung problem. So, this is integral ng pi all over 2, no? So, this is 0, then integral ng sin y and 0. Then, this is x. Then, papalitan natin ng dx, yung dy. Yung dx natin is magiging du all over negative 2x. All over natin sa square root of u. Then, mayroon tayong dy dito and dx. Yan. So, tanggal po yung isang x. Then, tanggal po ito yung x. Ang natira, negative 2. Then, may upper dito na numerator na 1. So, magiging negative 1 half.
So, this is pi all over 2, 0. So, yung negative 1 half, ilabas natin kasi constant. So, negative 1 half. Then, ito yung integral ng sine. So, pangit. This is integral ng sine ng y and 0. So, ano yung natira? du all over square root of u. dy and dx. So, wala na pala yung dy. Anong nauna kanina? dy. Ano yung nauna kanina? Yung du na pala dito. Sorry. Du na. No? So, this is du. So, wala na po itong dy kasi ginamit na po natin yan. No? Nagamit na po natin yung dy. Yung dx pala, sorry. Yung dx pala nagamit natin. So, this is dy. Yung dx pala dito, no? Dito yung dx. Nandito ako dalawa ng naging dx ko. Yan pala yung dx. Meron pala dx din. So, dy dito. So, this is dy. Then, dito, du. Then, ganito yun siya. Separate natin para hindi tayo malito. dy, yan. So, wala na yung du dito. So, paano mo integrate yan? du all over square root of u. So, siyempre, tatanggalin natin yung radical expression. Magkakaroon ng 1 half na exponent. Ngayon, pag nilagay natin sa taas, kasi hindi natin ma-integrate yung 1 half sa denominator, di ba? So, ang gagawin natin dito is, yung 1 half na exponent, ilalagay natin sa taas. So, magiging negative 1 half. So, this is integral ng pi all over 2, 0. Integral ng sin y and 0. So, negative 1 half dito. So, this is u to the negative 1 half ng du. And may dy pa dito. So, integrate mo yan. So, negative 1 half plus 1 is what? Positive 1 half. Diba? So, positive 1 half, magiging pi all over 2 siya. And 0 ng negative 1 half ng, wala na, mawala na yung integral kasi nagamit mo na. So, this is 2y to the 1 half na may upper limit na sin y and 0. Then dy. Diba? Ganun po yun siya. So, burahin natin. Mahaba kasi masyadong double integral. Diba? So, kailangan natin pagtsagaan. Yan. So, this is 0 ito. So, this is integral ng pi all over 2. 0, negative 1 half ng 2. Divide mo lang sa ano yan. O, tawag dito. Sorry, matangal pala yung 2 kasi 2 times 1. So, wala na. Tatanggal na. So, hindi natin kailangan ito. Yung y to the 1 half lang kailangan natin. Yung y to the 1 half. Yung u to the 1 half. Tapos, may sign. Meron siyang, anong tawag ito? Meron siyang lower limit and upper limit na sign. So, ilalagay natin yan. So, this is dy, So, iba may ilalagay natin. So, this is pi. And this is sign ng y and 0. So, this is pi over 2, 0. So, ibabalik natin ito. This is square root of y. Ano yung u natin? This is 1 minus x. Then, may upper limit dito na sin y and 0 dy. Yun kanina, yung sin y. So, ibabalik, isa-substitute natin. This is pi over 2. Square root of 1 minus x. Ano yung x natin? This is sin y. Squared. Sorry. Tama, squared kasi may squared yan. So, this is y. So, yan. dy. So, hindi na natin isa-substitute yung 0 kasi, siyempre, mas 0 naman yan. Diba? So, hindi pala. Pwede pala yan kasi may 1 dito. So, hindi mas 0. So, this is negative ng square root of 1 minus 0 quantity ng dy. Diba? Yan. So, isang integral pala yan. Hindi integrate natin. So, dito, magiging ano yung siya? Magiging integral ng pi all over 2, 0 ng square root of ang 1 minus sin squared y is Pythagorean identities yan, which is cosine squared y, di ba? So dito 0 to the power of 2, 0. 1 minus 0, 1. So this is negative 1 kasi positive 1 times negative, this is negative 1. So magkakaroon ka ng negative 1 dito. Then dy. So yan, pwede mo na integrate yan. So integrate natin yan. Pag inintegral natin yan, magiging ano yan, magiging this is what? This is pi. Pag in-integrate natin yan, magiging may ano pala dito, naka-cosine squared pala ito, no? So, pwede natin tanggalin yung radical. So, mawala yung exponent. So, this is pi over 2, 0. So, cosine na lang. Minus 1. So, yan ang integrate natin, dy. So, pag in-integrate natin yung cosine, alam natin integral ng cosine is sine, di ba? So, this is sine y.
So, integral of y is 1 with respect to dy. This is negative y. Yan. So, ang gawin po natin, meron tayong upper limit na pi over 2 and 0. Diba? Dito. So, ang gawin natin, substitute natin. Pero bago natin substitute, i-rearrange muna natin ito. Pwede natin gawin y minus sin y and may upper na pi over 2 and 0. So, yan. Ang papalitan natin ng lahat ng y ng pi over 2. So, this is pi over 2 minus sin ng pi over 2 minus 0 kasi mayroon pang 0 dito. This is negative sin ng 0. Yan. So, siguro ito, ito kasi negative sign. I think 1 ito kung ko nagkakamali. So, this is wala na ito. No? So, this is negative sin pi over 2. This is 1. So, this is pi all over 2 minus 1 kasi negative ito. So, this is the final answer. No? Yan yung magiging final answer natin sa problem number 2. No? So, yan. So, medyo nakakalito rin palang multiple integral. So, proceed po tayo sa problem number 3 and problem number 4.